Ang mito at mahika ng Mount Pulag. Maligayang pagdating. Tara, samahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay ngayon. Sa pagsusuring ito, hindi lang tayo magbabasa ng mga simpleng facts. Aakyat tayo sa pinakamataas na tuktok ng Luzon at gagamitin natin itong pagkakataon para maramdaman ang totoong mahika ng bundok na ito. Hihimayin natin yung malalim na mitolohiya at sagradong realidad ng Mount Pulag. Para sa marami, sikat tong tourist spot, di ba? Pero base sa mga nakalap nating impormasyon, may mas malalim pa palang kwento na nakatago sa bawat hamog at ulap dyan. Handa na ba kayong umakyat? Tara! So bago tayo tuluyang magsimula, gusto kong isipin niyo muna to. Ano kaya talaga ang pakiramdam na tumayo sa isang lugar kung saan literal na nagkikita ang lupa at langit? Imagine, nandun kayo sa napakataas na lugar, lampas pa sa mga ulap, sa espasyo na tinatawag ng mga katutubo na palaruan ng mga Diyos. Napakagandang isipin, no? Kasi hindi lang natin to pinag-uusapan bilang isang simpleng bundok. Pinag-uusapan natin yung mismong point kung saan ang pisikal na mundo nating mga tao ay literal na yumayakap sa kalangitan. Yan ang magiging guide natin sa buong kwentong to. Ngayon, walang makakapagsabi na hindi nakakabigani ang pisikal na ganda ng Mount Pulag. Pero alam nyo ba, para sa mga kapatid nating Ibaloy, yung makapal na hamog at yung pamosong Sea of Clouds na pinupuntahan nating lahat, hindi lang yan basta weather phenomenon. Para sa kanila, literal na kumot daw yan para sa mga espiritu. Nakakakilabot sa ganda, di ba? Yung mismong bagay na pinipilahan ng mga turista para kunan ng litrato, sa pananaw pala ng mga ninuno natin, isa siyang sagradong pananggalang para sa mga kaluluwa. Alam nyo ba kung ano yung medyo nakakatawa pero nakakabilib na contrast dito? Yung pangalan mismo. Ang orihinal na tawag talaga ng mga Ibaloy rito ay Mount Pulog. At ang ibig sabihin ng pulog? Kalbo. Oo, kalbo. Bakit kaya? Kasi kung mapapansin nyo, pagdating dun sa pinakatuktok, wala na talagang tumutubong matataas na puno. Puro damuhan na lang. Pero teka huwag kayong magpapalin lang sa simpleng pangalan na to. Kasi sa likod ng pagiging kalbo ng tuktok na yan, nandun nakatago yung pinakamabigat at pinakamalalim na espiritual na halaga para sa mga lokal na komunidad. Habang umaakyat tayo pasumit sa ating metaphorical na paglalakbay, makikilala natin ang bundok bilang tahanan ng mga kaluluwa. Base sa mga nakalap nating tradisyon ng mga Ibaloy, ang pulag daw ang huling hantungan ng mga kaluluwa ng tao kapag tayo pumanaw na. So hindi pala ito simpleng hiking spot lang para pagpawisan at mag-enjoy. Isa pala itong sagradong daan papunta sa kabilang buhay. Kumbaga, sa bawat hakbang ng tao pataas, sumasabay din yung mga kaluluwa na umaakyat papunta sa kanilang kapahingahan. Ngayon, sino ba yung pupuntahan at sasalubong sa mga kaluluwang to sa taas? Sila ay umaakyat para makapiling ang mga kabunyan. Kapag sinabi nating kabunyan sa tradisyong Ibaloy, ito yung mga dakilang espiritu o yung mga banal na Diyos nila. Kaya the next time na i-imagine nyo yung mga kaluluwang naglalakbay lagpas sa mga ulap, isipin nyo na ang final destination talaga nila ay yung sagradong presensya ng mga kabunyan. Ito yung rason kung bakit balot na balot ng kabanalan ang buong bundok. At ito pa ang nakakabaliw na kwento dyan. May isang napakatandang alamat na nagpapaliwanag kung bakit ganito na lang ka-espesyal ang pulag. Sinasabi na noong ginagawa pa lang daw ng mga Diyos ang mundo, ginamit nilang upuan ang Mount Pulag. Literal na upuan. Imagine nyo yon. Nakaupo sila sa pinakamataas na point na to, tapos pinagmamasdan at inaayos nila ang pagbuo sa buong kapuluan ng Pilipinas mula sa taas. Ginagawa nitong literal na sentro ng paglikha ang bundok, isang trono kung saan pinanood ng mga manlilikha yung sarili nilang obra maestra. Dito napapasok yung malaking shift sa pananaw natin. Tingnan nyo to. Sa modernong panahon, ang tingin natin sa dagat ng mga ulap ay isang aesthetic na weather phenomenon lang na dinadayo ng libu-libong tao para i-post sa social media. Pero sa alamat ng mga Ibaloy, yung mga ulap na yon, usok pala yon na galing sa apoy ng mga Diyos habang sila ay nagmi-meeting at nagpupulong para ayusin ang mundo. Grabe, di ba? Sobrang binabago nito yung pananaw natin. From a simple tourist attraction, nagiging isa siyang napaka-banal na kaganapan. May isang makapangyarihang kasabihan pa sila Ang ihip ng hangin sa damuhan ay ang bulong ng mga espiritu. Kung nakaakyat na kayo ng bundok, alam niyo yung feeling ng humahagupit na hangin sa mukha nyo. Ayon sa tradisyon, yung mga tunog daw ng hangin at kaluskos ng damo sa tuktok, hindi lang yan basta ingay ng nature. Bulong daw yan ng mga anito o espiritu. Pinapaalala nito sa atin na napakaliit lang talaga natin kumpara sa malawak na kapangyarihan ng kalikasan at ng mga Diyos dyan sa taas. Okay,
Habang naghahanda tayo para sa pagbaba sa ating kwento, kailangan nating pag-usapan yung konsepto ng ritual at espiritual na paglilinis. Alam nyo ba na ang kultura ng Cordillera ay nakasentro talaga sa pagbabalanse ng masilang relasyon natin ng mga tao at ng espiritual na mundo? Dahil sagrado nga ang Mount Pulag, may mga strict na ritual na kailangang gawin ng mga katutubo bago at pagkatapos umakyat. Hindi pwedeng akyat lang ng akyat, kailangan handang-handa ang kalooban mo bago ka pa man humakbang. At kung kailangan nyo ng matibay na patunay kung gaano nakatagal na itinuturing na sagrado ang lugar na to, tingnan nyo ang mga fire mummies. Ito yung mga pamosong momyang pinatuyo gamit ang usok at apoy na matatagpuan sa mga kuweba sa paanan ng bundok. Yung presensya nila doon ay isang buhay na ebidensya na for thousands of years, ang mga lupain sa paligid ng Pulag ay naging literal na sentro ng buhay at kamatayan para sa mga katutubo. Banal na espasyo na ito noon pa man hanggang ngayon. Kaya paano naman natin ia-apply yan sa kasalukuyan? May mga mahigpit na rules na pinapasa ang mga elders ng Benguet para sa lahat ng tatapak sa bundok. Number 1, magbigay galang. Tandaan nyo, kayo ay nasa harap ng mga ninuno. Number 2, huwag mag-ingay. Ayaw nating makaistorbo sa mga nagpapahingang espiritu. And number 3, linisin ang intensyon. Hindi ito lugar para sa kalapastan na nga. Ang mga ito ay hindi lang mga simpleng tourist guidelines ha. Ito ay mga sagradong panuntunan ng pamumuhay. Dito napapasok yung pinaka-leksyon natin, yung tinatawag na aral mula sa tuktok. Kapag ginawa mo daw yung paglalakbay ng may malinis at purong intensyon, hindi ka lang basta nag-hiking, para ka na ring dumaan sa isang espiritual na paglilinis. Sinasabi na bababa ka mula sa bundok na bitbit ang isang bagong pananaw sa buhay. Mag-iiba ang pag-iisip mo kasi na-experience mo first-hand yung kalawakan ng mundo at yung presensya ng mga dakilang espiritu dun sa taas. Pagnilayan natin sandali yung napakagandang linyang to. Ang kagandahan nito ay hindi lamang para sa ating mga mata, kundi para sa ating mga kaluluwa. Sa panahon kasi natin ngayon, madalas nating ginajudge ang isang lugar base lang sa kung gaano siya kaganda sa picture. Pero ang linyang to ay isang napakalakas na reminder. Ang mga sagradong lugar tulad ng Mount Pulag ay kailangan nating protektahan kasi yung effect niya tumatagos lampas sa pisikal na nakikita natin. Pinapakain nito at pinapahinga yung mismong kaluluwa natin. Kaya bago tayo maghiwalay, iniiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kapag nakikita niyo yung mga pictures ng bundok na ito, o kung swerte kayong nakapunta na roon, nakaramdam din ba kayo ng kakaibang connection sa mga ninuno natin? Hinihikayat ko kayong pag-isipan ng malalim ang inyong sariling spiritual connection sa kalikasan bago ang susunod ninyong biyahe. Kasi ang mga bundok, higit pa yan sa bato at lupa. Sila ay mga piping saksi sa ating history at tahanan ng mga kwentong humuhubog sa ating pagtatao. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.